Si Guning ay talagang isang batang babae na puno ng mga sorpresa. Bagamat hindi naniniwala ang mga tao na si Guning ay kasing halaga ng mga figure na iyon sa negosyo ngayon, mayroon siyang malakas na network. Hindi nabigla si Feng Zugan sa pagdating ng Tang Huang Group at Lezen Group, dahil alam na niya na si Guning ay anak ni Tang Yunfan. Ang pamilyang Tang at ang pamilyang Lei ay napakalapit, kaya napaka-normal na pumunta sila rito. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ng mga tao ay ang mga nangungunang figure ng Tang Huang Group at Lezen Group ay personal ding dumating dito. Sama-samang dumating si Tang Haifeng kasama si Master Lei. Jesus! Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko ngayon. Sila ba talaga sina Master Tang at Master Lei? Bulalas ng isang tao. Jesus! Dumating sila ng personal. Ningning, naparito ako upang batiin ka ng personal, sabi ni Tang Haifeng na may magiliw na ngiti. Haha, maraming salamat sa pagpunta, sabi ni Guning. Oh, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ang iyong lolo Lei, sabi ni Tang Haifeng. Mga ad ng Pub Future. Tuklasin ang mga maaasahang microscope at telescope ng Amscope. Tuklasin ang mga maaasahang microscope at telescope ng Amscope. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa Impressware. Natutuwa akong makilala ka, Lolo Lei. Magalang na binati ni Guning si Master Lei. Ikinagagalak ding makilala ka, Girl Gu. Sabi ni Master Lei. Makiupo ka sa loob. Gusto mo bang putulin ang ribbon mamaya? Tanong ni Guning. Walang problema. Sumang-ayon sina Master Tang at Master Lei, pagkatapos ay pumasok sa tindahan kasunod ni Guning. Tanging ang mga dumating para dumalo sa seremonya ng pagbubukas ay maaaring magkaroon ng upuan sa loob, at ang mga nanonood ay maaari lamang tumayo sa labas, kaya hindi ito masikip sa tindahan. Inayos ni Guning ang dalawang upuan para sa kanila bago siya lumabas. Si Master Fu, Master Bai at Master Yan ay wala ngayon, ngunit nagpadala rin sila ng mga regalo kay Guning para batiin siya. Pagkatapos, dumating si Tang Yunrong kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ni Tang Yunrong si Cao Wenxin na nakatayo kasama ni Jinbei, nagulat siya. Sa pag-iisip na maaaring sila ay nagde-date sa isa't isa, ngumiti si Tang Yunrong kay Cao Wenxin. Namula si Cao Wenxin dahil alam niya ang nasa isip ng kanyang ina. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit wala pang sinabi ang kanyang ina, kaya nakakapagtaka kung siya mismo ang mag-uulat. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na lumayo ng ilang hakbang mula sa Jinbei, ngunit wala itong silbi sa mga mata ni Tang Yunrong. Umuusbong mula sa sanctum ng Nov Euro LSN, ang kakanyahan na ito ay nagtataglay ng mga lihim na hindi nasasabi. Si Jinbei ay may kaparehong pakiramdam kay Cao Wenxin, ngunit wala siyang intensyon na ipaliwanag ito. Ikinagagalak na makita ka, Mrs. Cao. Binati ni Jinbei si Tang Yunrong ng sabay-sabay. Ikinagagalak na makita din kita, sabi ni Tang Yunrong na may banayad ng ngiti. Hi, Tita Yunrong, bati ni Guning sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Amscope. Ang iyong solusyon para sa mga maaasahang microscope at telescope. Amscope. Ang iyong solusyon para sa mga maaasahang microscope at telescope. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa Impressware. Ikinagagalak kitang makita, Tia Yunrong, ganoon din ang pagbati sa kanya ni Leng Xiaoteng. Ikinagalak na makilala ka, Mrs. Cao. Binati din ni Xu Jinchen si Tang Yunrong ng may paggalang. Ningning, congratulations! Ito ay regalo para sa iyo, sabi ni Tang Yunrong, pagkatapos ay ibinigay ang kahon sa kanyang mga kamay kay Guning. Salamat, Tita Yunrong. Kinuha ito ni Guning. Miss Gu, binabati kita. Binigyan din ng mga kaibigan ni Tang Yunrong si Guning ng maraming regalo at pulang sobra. Wala silang masyadong sinabi, dahil pumunta sila dito kasama si Tang Yunrong. Maraming salamat. Mangyaring maupo sa loob, sabi ni Guning. Sige, tingnan natin ang tindahan ngayon.
Sabi ni Tang Yunrong sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Jiang Lahua kasama ang kanyang mga kaibigan, at binigyan din nila si Guning ng mga pulang sobra. Sa mga sumunod na minuto, maraming matataas na opisyal ang nagpapadala ng alinman sa mga bulaklak o mga regalo para batiin si Guning para sa pagbubukas ng Jade Beauty Jewelry. Maging ang colorful jade provider ng City Teng na malayo sa City B ay nagpapadala ng mga bulaklak dito. Bagamat hindi pa masyadong sikat ang colorful jade provider, isa itong napakayamang kumpanya. Maraming mga negosyante ng alahas na nakipagtulungan sa colorful jade provider ang nagulat na naimbitahan din ito. Marami rin ang mga kasamahan ngayon. Minsan, maaaring hindi mga kakompetensya ang mga kapantay, ngunit mga kasosyo sa negosyo, napakaraming negosyante ng alahas ang dumating upang makipagtulungan sa Jade Beauty Jewelry. Kung naging sikat ang Jade Beauty Jewelry sa buong bansa, maaari silang sumali dito sa inaasahang pagkakataon. Gayunpaman, walang intensyon si Guning na pasukin ang ibang mga negosyante ng alahas sa kanyang kumpanya dahil nagpasya siyang bumuo ng sarili niyang brand. Hey, boss, congratulations! Dumating si Pan Zero kasama ang kanyang mga kaibigan. Maliban sa isang babae, nakilala ni Guning ang iba sa kanila, kasama sina Zhou Guangguo, Guanbin, Gao Yongkang, Feng Xin at Hu Hao. Bawat isa sa kanila ay may dalang bulaklak o regalo. Narinig din nila ang ginawa ni Guning nitong mga araw, at nabigla rin sila. Si Feng Xin, gustong sumakay sa coattails ni Guning, ngayon ay sumukol dahil alam niyang wala siyang nagawang linlangan si Guning. Bagamat nahihirapan siyang magkaroon ng koneksyon sa pamilya Tang, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Ang babaeng hindi pa nakilala ni Guning ay si Tang Xinru. Nakita na ni Tang Xinru ang mga larawan ni Guning dati, ngunit kailangan pa rin niyang aminin na talagang napakaganda ni Guning nang makita siya sa totoong buhay. Si Guning ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding namumukod tanging kakayahan, na nagparamdam sa kanya ng inggit. Bukod pa riyan, si Guning ay mayroon ding isang matangkad, malakas na kasintahan, na talagang kaakit-akit sa karamihan ng mga babae, kasama na siya. Gayunpaman, wala siyang balak na agawin ang kasintahan ni Guning dahil alam niyang tiyak na mabibigo siya kung susubukan niya. Sa pagkakataong ito, dumating si Tang Xinru kasama si Feng Xin. Bagamat kakakilala lang nila, matalik na silang magkaibigan, kung hindi ay hindi siya dadalhin ni Feng Xin dito. Miss Gu, binabati kita. Binati nilang lahat si Guning. Salamat. Mangyaring tumingin sa loob, sabi ni Guning. Dahil masyadong abala si Guning, walang nagpakilala kay Tang Xinru kay Guning, ngunit hindi ito pinansin ni Tang Xinru, dahil makikipag-ugnayan siya kay Guning mamaya. Nagpadala rin ng mga bulaklak dito ang Fenghua Entertainment, Shenghua Real Estate, at Cola-Ine Pharmaceutical Company. Ang mga kumpanya sa itaas ay hindi masyadong sikat, kaya hindi sila masyadong pinapansin ng mga tao. Gayunpaman, nang ang Tsinghua Group ay nagpadala ng mga bulaklak upang batiin si Guning, lahat ay muling namangha. Sundan ang lahi ng sangkap na ito pabalik sa bukang liwayway ng Nove Euro LSN. Ano? Tsinghua Group. Ang mga hindi nakakaalam ng balita tungkol sa Jade Beauty Jewelry ay nagulat nang marinig ang pangalan ng Tsinghua Group. Kahit na ang Tsinghua Group ay hindi kasing sikat ng Shengshi Group, Jinlin Group o Tanghuang Group, ito ay napaka-impluwensyado rin dahil ito ang negosyo ng Qinggang. Mga ad ng Pub Future. Bukod sa Tsinghua Group, nagpadala rin ang Heiki Group ng mga bulaklak dito. Ang mga taong nasa seremonya ng pagbubukas ay kulang sa mga salita upang ilarawan kung gaano sila nabigla ngayon. Ang Heiki Group ay negosyo ng Qinggang. Paano nagkaroon ng relasyon si Guning sa Qinggang at sa Qinggang? Jesus! Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Napakaganda ni Guning. Sa tingin ko ay may relasyon lang si Guning sa Qinggang at sa mga negosyo ng Qinggang. Kung may relasyon siya sa Qinggang at sa Qinggang, bakit hindi pumunta ang dalawang gang para batiin siya sa pangalan ng kanilang mga gang? Sumasang-ayon ako. Bagamat ang Tsinghua Group ay negosyo ng Qinggang, at ang Heiki Group ay negosyo ng Qinggang,
ang kanilang mga negosyo ay bukod sa kanilang mga gang. Nang marinig iyon, lahat ay sumang-ayon, dahil napakahirap para sa kanila na paniwalaan na nakipagrelasyon si Guning sa Kirin Gang at sa Qing Gang. Sa katunayan, sina Sito Ye at Chi Tianlin ay hindi nagpakita ng personal upang hindi magdulot ng gulo kay Guning. Hindi magandang bagay para sa isang kumpanya na magkaroon ng koneksyon sa isang gang kung tutuusin. Gayunpaman, nakakagulat pa rin na may napakalakas na network si Guning. Nang lumitaw ang mga kinatawan ng negosyo ng Kirin Gang at ng Qing Gang, walang nang-ahas na magdulot ng anumang problema sa Jade Beauty Jewelry. Tang Xinru, gayunpaman, ay isang exception. Alam ni Tang Xinru ang koneksyon sa pagitan ng Jade Beauty Jewelry at ng Qinghua Group, ngunit hindi siya naniniwala na nakipagrelasyon din si Guning sa Qing Gang. Bukod dito, ang mga relasyon sa pagitan ng mga kumpanya ay tungkol sa mga kumpanya. Sa pagkamangha ni Tang Xinru, dumating din ang Heike Group, Shengxi Group at Jinlin Group para dumalo sa opening ceremony na ito. Maraming mga negosyante ang nagdamdam na magkaroon ng isang kapaki-pakinabang na relasyon sa mga malalaking korporasyon, ngunit nabigo. Tila mas maimpluwensyang si Guning kaysa sa iniisip niya noon. Mga ad ng Pub Future. Nabigla si Fang Zukan sa mga bisitang dumalo din sa seremonya ng pagbubukas na ito. Hindi siya makapaniwala na mapapanatili ni Guning ang isang magandang relasyon sa napakaraming mahahalagang tao. At iniisip niya kung ang mga taong iyon ay dumating para sa kapakanan ng pamilya Tang. Nang halos 10:00 ng umaga, dumating si Sutong Noo, na nagdulot ng panibagong ikot ng mga tandang. Diyos Asu. Tung Noo. Mahal kita. Tung Noo, ako ang iyong nakikitang tagahanga. Marami sa mga tagahanga ni Sutong Noo ang pumunta dito lalo na para makita siya. Napakabait ni Sutong Noo at ngumiti sa kanyang mga tagahanga. Nagtakbuhan din ang mga reporter para interviewin siya, ngunit tinanggihan ni Sutong Noo. Ako ay humihingi ng paumanhin. It's almost 10 a.m., and we can't interrupt the opening ceremony. Maari na tayong mag-interview sa meeting hall sa ilang sandali. Nang marinig iyon, napagtanto ng mga tao sa 10 minuto ang layo mula sa simula ng seremonya ng pagbubukas. Mayroong hindi mabilang na mahahalagang numero, kaya walang sino man sa mga reporter na iyon ang nang-ahas na magdulot ng anumang gulo. Nang makita ni Panziro si Sutong Noo, lumiwanag ang kanyang mga mata, ngunit nagtatrabaho si Sutong Noo para kay Guning, kaya hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Ilang sandali pa, magsisimula na ang opening ceremony, at sunod-sunod na lumabas ang mga tao sa tindahan. Napansin ni Fang Zukan na isang nasa katanghaliang gulang na babae ang lumakad papunta sa gilid ni Guning. Kaya natitiyak niya kaagad na ang babae ay dapat na ina ni Guning pati na rin ang babae ni Tang Yunfan. Bagamat mukhang bata pa ang babae, mayroon siyang kaakit-akit na hangin ng isang mature na babae, at kahawig din niya si Guning. Gayunpaman, sa totoo lang, mas kamukha ni Guning ang kanyang ama kaysa sa kanyang ina. Bigla na lang, nakaramdam ng matinding inggit si Fang Zukan kay Guman, dahil kailangan niyang aminin na mukhang mas bata at mas maganda si Guman kaysa sa kanya. Zukan, huminahon ka. Pinaalalahanan ni Wu Jingyi si Fang Zukan na manatiling kalmado sa sandaling napansin niyang nawawalan na ng kontrol si Fang Zukan sa kanyang sarili. Bilang karagdagan, naroon din si Master Tang at iba pang mahahalagang tao, at hindi nila papayagan si Fang Zukan na sirain ang seremonya ng pagbubukas na ito. Ginawa ni Fang Zukan ang lahat para pakalmayan ang sarili pagkatapos ng paalala ni Wu Jingyi. Alam niyang walang maidudulot sa kanya kung sisirain niya itong opening ceremony. Gayunpaman, wala pa rin si Tang Yunfan. Hindi natuwa si Fang Zukan, o hindi nasisiyahan nang malaman na wala si Tang Yunfan, dahil gusto niyang makita siya, ngunit nag-aatubili siyang makitang kasama niya sina Guman at Guning. Umakyat muna si Zhou Zhenghong sa entablado para humarap muna sa mga manonood. Ladies and gentlemen, welcome to attend the opening ceremony of Jade Beauty Jewelry. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagpalakpakan ang mga manunood. Pagkatapos ay umakyat si Guning sa entablado.
Bagamat hindi siya nagbigay ng formal na talumpati tulad ni Zhou Zhenghong, kumilos siya bilang isang karanasan at matagumpay na negosyante, na humahanga sa mga manunood. Si Guning ay hindi katulad ng isang 18 taong gulang na babae. Mga ad ng pop future. Maging si Tang Haifeng ay hindi maiwasang purihin siya. Mas mature si Ningning kaysa sa kanyang edad. Tama ka, sabi ni Master Lei. Wala pa siyang nakitang sino man na kayang maging mature at matatag sa ganoong kagang edad. Wow, ang ganda ni Goddess Gu. Kung lalaki ako, papakasalan ko siya. Hindi maaaring pakasalan ng isang ordinaryong tao si Goddess Gu. Ang lalaki ay dapat na maganda, mayaman, matalino, at namumukod-tangi, tulad ni Goddess Gu. Sumasang-ayon ako. Tinalakay iyon ng isang grupo ng mga kabataang babae sa ilalim ng entablado sa mahinang boses. Nang makitang hinahangaan ng mga batang babae na iyon si Guning, kinamumuhian ni Fang Zukan si Guning hanggang sa mamatay. Sa mga mata ni Fang Zukan, hindi dapat umiral si Guning. Dapat mawala din ang ina ni Guning. Kung hindi dahil sa ina ni Guning, hindi siya tatanggihan ni Tang Yunfan. Naniniwala si Fang Zukan na tinanggihan siya ni Tang Yunfan dahil sa ina ni Guning, hindi dahil sa hindi niya ito gusto sa simula pa lang. Si Fang Zukan ay talagang isang control freak sa pag-ibig. Nag-aalala ngayon si Wu Jinyi tungkol kay Fang Zukan, dahil tiyak na mabibigo si Fang Zukan kung mangangahas siyang inisin ang pamilya Tang. Hayaan ang pamilya Tang na sumuporta kay Guning sa likod niya. Ang pamilya Fang ay halos hindi maihahambing sa alinman sa iba pang nangingibabaw na grupo ng negosyo na inimbitahang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ngayon. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, nawalan na ng katwiran si Fang Zukan, at wala nang pakialam sa resulta kapag nagpasya siyang gumawa ng isang bagay, lalo na kapag ito ay tungkol kay Tang Yunfan. Kung ganoon, maaari lamang ipaalala ni Wu Jinyi kay Fang Zukan na huwag magdulot ng anumang gulo kapag kasama niya ito, kung sakaling maparusahan din siya. Hindi nagbigay ng mahabang talumpati si Guning, at ang susunod na bahagi ay pagputol ng laso. Sina Guning, Tang Haifeng, Master Lei, Sutong Noo at Zhou Zhenghong ay sabay na pinutol ang laso. Pagkatapos ng ribbon cutting, ang tindahan ng alahas ay bukas sa lahat, ngunit karamihan sa mga tao ay naghihintay sa lucky draw. Hindi pumasok si Fang Zukan sa loob, dahil wala siyang magawa sa tindahan, ngunit kinunan niya ng litrato sina Guning at Guman. Maraming tao ang kumukuha ng litrato sa seremonya, kaya walang pumapansin sa kanya. Bagamat ginulat siya ni Guning ngayon, hindi ito nagtataguyod na isusuko na niya ang kanyang pakana laban kina Guning at Guman. Pagkatapos ng lahat, binalak niyang kumuha ng ibang tao para gawin ito para sa kanya. Sa sumunod na oras, maraming tao ang pumunta para sumali sa lucky draw. Para maiwasan ang pagkalito, tumayo silang lahat sa isang linya. Mayroong mahigit 1,000 pulang sobre sa lalagyan. Para sa 10 premyo ng Jade Pendants, mayroong isang piraso ng papel sa bawat isa sa 10 pulang sobra. Tulad ng para sa iba pang mga premyo, magkakaroon ng ilang mga perang papel sa loob. Pagkaraan ng mahabang panahon, humigit kumulang 70 katao ang nagsawsaw ng kanilang kamay sa lalagyan, ngunit walang nakuhang premyo. Noong nag-alinlangan ang mga tao kung may totoong mga premyo sa container, isang tao ang naglabas ng pulang sobra na may 100 yuan bill sa loob. Bagamat nakakahiya na ang mga tao ay hindi nanalo ng Jade Pendant, ang 100 yuan na bill ay mas mabuti kaysa wala. Sa paglipas ng panahon, iilan lamang ang nanalo ng kanilang perang papel sa isang pulang sobra. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, isang tao ang nanalo sa Jade Pendant at halos mapasigaw sa tuwa. Ang mabuting balita ay nagpasigla sa maraming tao. Bagamat mas kaunting tao ang pumasok sa tindahan, karamihan sa kanila ay mga potensyal na mamimili. Ang mga kaibigan ni Tang Yunrong at Zhang Lahua ay pawang marangal na babae, at bawat isa sa kanila ay bumili ng ilang piraso ng jade na alahas. Hindi nila ito ginawa para sa kapakanan ni Tang Yunrong o Zhang Lahua, ngunit dahil ang mga disenyo ng jade na alahas ay talagang nakaakit sa kanila. Bilang karagdagan,
Ang mga alahas sa tindahan ay gawa sa mataas na kalidad na jade. Sa makatuwid, ang Jade Beauty Jewelry ay masikat kaysa sa ibang mga tatak ng alahas sa mga mayayamang babae. Bagamat walang gaanong pagkakaiba sa mga disenyo ng alahas, ang mga tatak ay nagkakaiba pa rin sa isa't isa. Nagustuhan ng ilan ang mga sikat na tatak, na maaaring magpatingkad sa kanilang kayamanan. Habang ang ilang mga ginustong tatak ng magandang kalidad, na kung saan ay comfortable. Iba't ibang tao ang nagkaroon ng iba't ibang opinyon. May piece ba na nagustuhan mo? Mabibili ko ito para sa iyo bilang regalo, sabi ni Siming kay Kyu Yaksen. Hindi ka ba natatakot na magastos ka ng malaki? Napangiti si Kyu Yaksen. Masaya akong bilhin ito para sa iyo hanggat masaya ka, sabi ni Siming. Please, itigil mo na ang pagpapakita ng pagmamahal mo sa isa't isa. Si Cao Wenshin ay nakaramdam ng sobrang sakit na nakatayo sa kanilang tabi. Wala kaming pakialam kung magagawa mo rin, sabi ni Kyu Yaksen, at hinamon si Cao Wenshin. Natahimik si Cao Wenshin. Maraming manonood ang nag-post ng mga video at larawan ng pagbubukas ng seremonya ng Jade Beauty Jewelry sa internet, at ito ay naging mainit na paksa. Nagulat ang lahat sa mga dumalo. Jesus! Nagagawa ni Goddess Go na mapanatili ang napakaraming sikat na relasyon at maging sa dalawang magandang relasyon. Mga gang. Napakahirap paniwalaan ni Goddess Go. Ang Tsinghua Group at Heiki Group ay hindi tumatayo para sa Qinggang at Kirin Gang. Tumigil ka sa pagmamayabang. Eksakto, ang Tsinghua Group at Heiki Group ay mga negosyo lang ng Qinggang at ng Kirin Gang. Mga ad ng Pub Future. Maraming tao ang may opinyon na iyon, na hindi sinasang-ayunan ni Guning. E ano ngayon? Hindi pa rin madaling mapanatili ang magandang relasyon sa Tsinghua Group at Heiki Group. Kapos ako sa mga salita upang ilarawan ang aking pagkamangha ngayon. Goddess Go, kumukuha ka pa ba? Maaari ba akong sumali sa iyong kumpanya? Ako rin. Bagamat maraming tao ang pumupuri sa tagumpay ni Guning, marami pa rin ang napupuot. Dapat isa itong publicity stunt. Hindi ako naniniwala na maaari siyang magkaroon ng napakalakas na network sa murang edad. Ako rin. Sa mga mata ng ilang tao, mahirap paniwalaan na si Guning, na bata pa, ay maaaring mapanatili ang isang magandang relasyon sa maraming sikat na kumpanya at mahahalagang tao. Inatake pa ng ilang haters si Guning sa internet. Ibinenta ba niya ang kanyang katawan para mabuo ang kanyang network? Siya ay talagang sakit-akit. Sumasang-ayon ako, kaya dapat ito ay isang publicity stunt. Kalokohan. Nagseselos ka lang. Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na ginawa niya iyon? Mga ad ng Pub Future. Itigil ang paninirang puri kay Goddess Go. Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na hindi niya ginawa iyon? Huwag kang masyadong makulit. Si Goddess Go ay kumikita ng lahat sa kanyang sarili. Ikaw lang ang pipi niyang tagahanga. Isa kang hanggal na hater. Maraming haters ang umaatake pa rin kay Guning sa internet, ngunit mas pinagtanggol siya ng mga tapat na tagahanga ni Guning. Nawalan ka ba ng dahilan? Sino ang maglalakas loob na gamitin ang mga dominanteng grupo ng negosyo para sa isang publisidad? Bagamat talagang namumukod tangi si Goddess Go, wala siyang kakayahan na lokohin ang mahahalagang figure na iyon sa negosyo. Eksakto. Dumalo rin ang Tsinghua Group sa opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry sa CTG noong nakaraang pagkakataon. Buksan mo ang iyong mga mata. Hindi mo ba nakikita na pareho? Si Aster Tang, sino ang pinakamayamang tao sa CTB, at si Master Lei, na nagtanong ng papel ng isa pang napakayamang pamilya sa CTB, ay dumalo sa ribbon cutting ceremony. Ang mga haters na iyon ay mga tanga. Pagkatapos, ang mga reporter na dumalo sa seremonya ng pagbubukas ay nagpost ng kanilang mga panayam sa kanilang mga opisyal sa Weibo account, na nagpapatunay na ang lahat ay totoo. Sa loob ng ilang minuto, naging pinakainit na paksa sa Weibo ang Jade Beauty Jewelry at Guning. Maraming celebrity ang naiinggit kay Guning ngayon, dahil sinubukan nilang maging mainit na paksa sa Weibo ngunit ito ay walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi rin sila sa network ni Guning.
Ang Shengxi Group, Jinlin Group at Tanghwang Group ay ang lahat ng mga nangungunang negosyong korporasyon sa bansang ito. Bilang karagdagan, ang mga negosyo ng dalawang kabilang gang ay nagkaroon din ng relasyon kay Guning. Kung ganoon, walang nang ahas na magdulot ng anumang problema kay Guning o Jade Beauty Jewelry. Ang mga ordinaryong tao, syempre, ay hindi nang ahas na gawin iyon, ngunit ang mga ambisyosong tao ay mga exception. Ang panganib ay laging nananatili sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi mahalaga kung sino ka o kung anong industriya ang iyong nasangkot, magkakaroon ka ng mga kakompetensya o kahit na mga kaaway sa sandaling sumali ka sa lipunan. Sa makatuwid, kahit na ang karamihan sa mga tao ay natatakot sa network ni Guning, ang ilan ay naglakas loob pa ring hamanin siya. Si Tang Weiyong ay isa sa kanila. Lalabanan niya ang pamilya Tang sa negosyo, at si Guning din ang kanyang target. Gaano man kalakas o mayaman ang isang tao, maaari rin siyang magkaroon ng mga pagkukulang. At man kaina o kahirap ang isang tao sa ngayon, kaya gaano rin niyang talunin ang isang malakas na kaaway gamit ang tamang taktika. Nagtagumpay si Tang Weiyong sa pag-atake kay Tang Yunfan ng 2 beses. Nalampasan ni Guning ang maraming paghihirap na tila hindi nalulunasan kaya marami siyang nagawa ngayon. Maraming mayayamang lalaki ang dinukot at na-blackmail. Marami ring pinuno ng ilang bansa ang pinaslang. Marami pang nakakagulat na pangyayari sa mundong ito. Kaya, kahit na ikaw ay makapangyarihan o mahina, maaari itong baguhin. Maaaring maprotektahan ka ng kapangyarihan at kayamanan, ngunit maaari mong ilagay sa isang mapanganib na posisyon. Si Tang Weiyong ay nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga balita tungkol kay Guning. Walang alinlangan, nabigla rin siya sa network ni Guning, ngunit wala siyang pakialam dito, at hindi niya isusuko ang kanyang pakana laban kay Guning. Bukod dito, ang mga negosyante ay nagtipon para sa mga interes, at naghihiwalay kapag walang pakinabang. Naranasan ni Tang Weiyong iyon ng personal. Alinsunod dito, patuloy siyang makikipagkompetensya laban kina Tang Haifeng at Guning. Bukod dito, dahil nalaman niya na si Guning ay hindi isang mahinang katunggali, mas magiging maingat siya, at mas determinado na alisin si Guning mula sa kanyang daan patungo sa tagumpay. Para naman kay Tang Yunfan, naniniwala si Tang Weiyong na wala pa rin siyang malay. Napakaswerte na ni Tang Yunfan na nakaligtas sa gayong malubhang aksidente sa sasakyan. Si Tang Yunfan ang chairman ng Tanghwang Group, kaya binisita rin siya ng kanyang mga subordinate. Sigurado silang lahat na si Tang Yunfan ay nakahiga pa rin sa kama. Sa pagkakataong iyon, inalis ni Tang Weiyong ang pangalan ni Tang Yunfan sa kanyang target list. Ilang sandali matapos ang pagbubukas ng seremonya ng Jade Beauty Jewelry, may dumating upang guluhin si Guning. Siya ay isang lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang, at hiniling niyang makita si Guning, ang boss ng Jade Beauty Jewelry, sa sandaling pumasok siya. Mga ad ng Pub Future. Dahil ang lalaki ay upang makita siya, nagpakita si Guning. Wu Yuanping. Bago pa makapagsalita si Guning, nakilala ni Tang Haifeng ang lalaki. Nagulat si Wu Yuanping nang makita si Tang Haifeng, pagkatapos ay binati siya ng buong paggalang, Master Tang. Maaari ba akong tumulong, Mr. Wu? Tanong ni Guning. Bagamat naramdaman niya na ang lalaking ito ay hindi darating para sa anumang kabutihan, nanatili siyang magalang dahil kilala niya si Tang Haifeng. Ang pagsilang ng nilalaman nito ay makikita ang simula nito sa Nove Euro LSN. Nabalitaan ko na ginawa ng boss ng Jade Beauty Jewelry ang unang balde ng ginto sa pamamagitan ng stone gambling. Totoo ba yan? Tanong ni Wu Yuanping. Oo, sagot ni Guning. Sa pamamagitan lamang ng pagsusugal na bato, hindi ka kailanman nag-loan. Tanong muli ni Wu Yuanping. Oo, muling sagot ni Guning. Nang marinig iyon, lahat ng tao sa paligid nila ay namangha. Narinig nilang lahat na si Guning ay kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng stone gambling, ngunit wala sa kanila ang umasa na nakuha ni Guning ang buong Jade Beauty Jewelry sa pamamagitan nito. Sa madaling salita, si Guning ay kumita ng mahigit 100 milyong yuan sa pamamagitan ng stone gambling.
Kung iisipin iyon, nagulat ang lahat. Napagtanto din ng mga reporter na ito ay isang napakahalagang sandali, kaya't lahat sila ay binuksan ang kanilang mga kamera, sinusubukang i-film ito. Napaka-impress na maaari kang kumita ng napakaraming pera sa pamamagitan lamang ng stone gambling. Malaki ang paghanga ko sa iyo, ngunit gusto pa rin kitang hamanin, sabi ni Wu Yuanping. Wu Yuanping, ano ang gusto mong gawin? Napangiwi si Tang Haifeng sa inis. Malinaw na pumunta rito si Wu Yuanping para magdulot ng gulo kay Guning. Gayunpaman, sa pagtataka ni Tang Haifeng, si Wu Yuanping ay nangahas na gawin iyon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Mga ad ng pub future. Nandito siya para manggulo. Tama, pero curious ako kung ano talaga ang gagawin niya. Hindi ba niya alam ang malapit na relasyon ni Miss Go at Master Tang? Naniniwala ang lahat ng mga nanonood na si Wu Yuanping ay baliw. Gayunpaman, ang mga kaibigan ni Guman at Guning ay natakot na baka makaapekto ito sa negosyo ng tindahan ng alahas. Nang marinig ni Wu Yuanping ang talakayan ng mga tao, sumimangot siya. Bagamat hindi siya nang ahas na inisin si Master Tang, wala siyang balak na umatras. Nakita niya ang maraming tao na yumaman sa pamamagitan ng stone gambling, ngunit ang naabot ni Guning ay lampas sa kanyang imahinasyon. Paano siya nakapagtatag ng isang high-end na brand ng alahas sa pamamagitan lamang ng stone gambling? Ang pagsusugal ng bato ay kilala bilang isang larong lubhang mapanganib, ngunit madaling kumita si Guning sa pamamagitan nito, na hindi katanggap-tanggap sa mga mata ni Wu Yuanping. Siya ay nasasangkot sa stone gambling sa loob ng mahigit 20 taon, at ang naabot ni Guning ay isang himala lamang sa industriyang ito. Ayos lang. Kakayanin ko. Inaliw ni Guning si Tang Haifeng. Iginagalang ni Tang Haifeng ang mga desisyon ni Guning, kaya nanatili siyang tahimik. Pagkatapos nito, tumingin si Guning kay Wu Yuanping at nagtanong, so ano ang gusto mong gawin? Alam ni Guning na hindi siya aalis ng walang resulta, at napukaw din niya ang interes nito. Gusto kong magkaroon ng kompetisyon sa iyo, sabi ni Wu Yuanping. Ningning, bahagyang nag-alala si Tang Haifeng, at gustong pigilan si Guning, dahil alam niya na napakakaranasan ni Wu Yuanping sa pagsusugal ng bato. Kung mawawala si Guning, maaapektuhan nito ang reputasyon ng kanyang tindahan ng alahas. Walang pakialam ang mga tao kung saan niya nakuha ang jade, ngunit walang nagustuhan ang pakiramdam ng nilinlang. Gayunpaman, kung tumanggi si Guning, maaaring isipin ng mga tao na si Guning ay nagkasala at hindi nang ahas na harapin ang hamon. Sa makatuwid, pinagtatalunan ni Tang Haifeng kung pipigilan si Guning o hindi. Ningning, nag-aalala rin si Guman, Tang Yunrong at ang iba pa. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Dahil tiwala si Guning sa kanyang sarili, hindi na sila nagsalita pa. Sa tindahan, tanging sina Leng Xiaoteng at Zhou Zhenghong lamang ang lubos na naniniwala kay Guning, dahil nasaksihan nila ang kanyang kakayahan sa pagsusugal ng bato. Paano mo gustong makipagkompetensya? Tanong ni Guning na may kalmadong mukha. May dala akong truck na puno ng jade raw materials. Ang bawat isa sa atin ay maaaring pumili ng 3 sa kanila. Kung sino ang pumutol ng pinakamahalagang jade ang siyang mananalo, sabi ni Wu Yuanping na may seryosong mukha. Tila hindi siya nagdudulot ng gulo kay Guning, ngunit gusto lang niyang hamanin si Guning, na nagpabago sa impresyon ni Guning sa kanya. Inaasahan ng ibang mga tao sa tindahan ang kompetisyon. Tinatanggap ko ang iyong hamon, ngunit hindi mo maaaring itakda ang mga patakaran ng mag-isa. Dahil kompetisyon ito, dapat may taya, sabi ni Guning. Anong taya? Tanong ni Wu Yuanping. Hindi niya iniisip ang kalagayan ni Guning. Ngumiti si Guning at sinabi, babayaran kita para sa mga hilaw na materyales, at ang mga hilaw na materyales kasama ang jade na ginupit mula sa kanila ay magiging akin. Kung wala sa amin ang makakapagputol ng jade, pantay iyon. Kung pareho nating pinutol ang jade, ang talo ay dapat magbayad ng 5 milyong yuan. Paano na? Sa totoo lang, gustong sabihin ni Guning na dapat bayaran ng natalo ang presyo ng jade na pinutol ng nanalo,
ngunit maaaring magbayad si Wu Yuanping ng 12 milyong yuan sa kasong iyon. Hindi iyon ang gusto ni Guning. Alam niya na si Wu Yuanping ay tiyak na mapapahamak sa kabiguan, at wala siyang puso na bawian siya ng kanyang kayamanan. Gayunpaman, hindi pa rin alam kung mayroong mataas na antas ng jade sa mga hilaw na materyales ni Wu Yuanping. Mga ad ng Pub Future. Deal. Sumang-ayon si Wu Yuanping ng buong bilis, dahil kayang-kaya niyang magbayad ng 5 milyong yuan. Maraming tao sa tindahan ay hindi masyadong mayaman, kaya naniniwala sila na si Wu Yuanping ay dapat na baliw na magtakda ng taya na 5 milyong yuan para lamang sa isang kompetisyon. Ginoo. Wu, sa tingin ko mas mabuting pumirma muna tayo ng isang kasunduan, sabi ni Guning. Walang problema, sabi ni Wu Yuanping. Pagkatapos nito, pumirma sina Guning at Wu Yuanping ng isang kasunduan. Bakit wala tayong taya sa resulta ng kompetisyon? Marahang kinatok ni Xu Jinchen ang braso ni Jinbei. Oo naman. Tumaya ako kay Guning, at tumaya ka kay Wu Yuanping. Ang natalo ay dapat maglaban ng 10 beses para sa nanalo. Paano na? Tanong ni Jinbei. Napatulala si Xu Jinchen sa isang segundo, pagkatapos ay nakipagtalo. Gusto kong tumaya kay Guning. Niloloko mo ba ako? Dahil pareho tayong naniniwala na si Guning ang mananalo, bakit tayo tataya? Binigyan ni Jinbei si Xu Jinchen ng isang sulyap ng panghahamak. Mabuti, sumuko si Xu Jinchen. Nais ding tumaya ni Pan Zero at ng kanyang mga kaibigan, ngunit sumuko na rin sila matapos marinig ang usapan ni Jinbei at Xu Jinchen. Halos lahat ng nakakakilala kay Guning ay naniniwala na siya ang mananalo. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, ang ilan sa karamihan ay nagsimulang tumaya sa resulta ng kompetisyon, at karamihan sa kanila ay tumaya kay Guning dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang tagumpay ngayon. Si Wu Yuanping, sa kabilang banda, ay isang estranghero. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kompetisyon. Nakaparada ang truck ni Wu Yuanping sa parking lot sa labas ng shopping mall, kaya sabay-sabay silang naglakad papunta sa kanyang truck. Sinabi ni Wu Yuanping sa dalawang pamutol ng bato na kasama niya na buksan ang truck, at ilipat ang mga makinang pangputol ng bato pababa. Upang makatipid ng oras, nagdala si Wu Yuanping ng dalawang makinang pangputol ng bato. Inilabas ng mga nanonood ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato, at ang ilan ay nagbukas pa ng live streaming. Si Guning ay nakakuha ng maraming atensyon sa mga araw na ito, kaya maraming gumagamit ng internet at nanonood ng kompetisyon sa online nang makita nila si Guning sa video. Bagamat alam ng network anchor na sikat na si Guning ngayon, nabigla pa rin siya sa dami ng mga user ng internet na dumarating sa kanyang channel sa loob lamang ng ilang minuto. Ang camera ng telepono ng network anchor ay nakaharap sa lugar ng stone cutting. Kaya nakita ng mga papasok na internet user si Guning, ang mga stone cutting machine at ang mga hilaw na materyales sa truck. Wow, si Goddess Go ay talagang nasa isang kompetisyon ng stone gambling ngayon. Sobrang excited ako. Curious ako kung sino ang mananalo. Nang may baba na ang mga makinang pangputol ng bato, may mahigit 100 jade raw na materyales ang naiwan sa truck. Miss Gu, pagkatapos mo, magalang na sabi ni Wu Yuanping. Hindi nag-atubili si Guning, at pumasok sa truck. Ginamit niya ang kanyang jade eyes para tingnan ang mga hilaw na materyales. Ang karamihan ay mga bato na walang anumang jade sa loob, at mayroon lamang 2 piraso ng medium level na jade. Kinuha ni Guning ang tanging 2 hilaw na materyales na may medium level na jade sa loob. Ang isang hilaw na materyal ay kasing laki ng isang football, habang ang isa ay kalahati ng laki ng isang football. Ang jade sa loob ay hindi isang katlo ng bawat hilaw na materyal. Kasabay nito, kumuha si Guning ng isa pang hilaw na materyal na basura upang hindi makaakit ng pansin at makatipid din ng ilang oras. Tumagal ng humigit kumulang 20 minuto upang gupitin ang isang piraso ng jade, habang tumagal lamang ng 2 minuto upang gupitin ang isang hilaw na materyal na walang jade sa loob. Anyway, nakapili na siya ng pinakamahusay na hilaw na materyales,
At si Wu Yuanping ay tiyak na mabibigo kahit na mahanap niya ang tatlong hilaw na materyales na may medium-low level na jade sa loob. Sa sandaling ito, dumating sina Tang Jakai, Uyang Si Yuan at Kong Maozo. Anong nangyayari dito? Si Tang Jakai ay nalilito. Pagsusugal ng bato, may sumagot. Ano? Hindi ba ngayon ang opening ceremony? Tanong muli ni Tang Jakai. May dumating para manggulo, sabi ng ibang tao. Sino ang nang-ahas na gawin iyon? Hindi nasisiyahan si Tang Jakai sa narinig, at sabay na naglakad papunta sa kanyang ina at lolo. Pinuna ni Jiang Lahua si Tang Jakai nang magpakita siya. Bakit ka sobrang nahuli? Medyo napahiya si Tang Jakai. Sobra akong nainom kagabi sa birthday party ng kaibigan ko, kaya late akong nagising kaninang umaga. Ikaw, galit si Jiang Lahua. Nang tuturuan niya sana siya ng leksyon, naantala siya ng may bagong nangyayari sa lugar ng sugal na bato. Tapos ka na bang pumili? Nagulat si Wu Yuanping na pumili si Guning ng tatlong hilaw na materyales sa loob lamang ng 2 minuto. Karaniwan, matagal bago pumili ng hilaw na materyal ang isang tao, ngunit natapos ito ni Guning sa loob ng maikling panahon at hindi man lang gumamit ng anumang kagamitan. Ang ilang mga tao na may ilang kaalaman sa pagsusugal na bato ay namangha rin sa pagsulong ni Guning. Nag-aalala rin si Tang Haifeng. Mga ad ng Pub Future. Tapos na ako, at sana ay mabilis din si Mr. Wu, dahil may 1 oras lang ako, sabi ni Guning. Sa katunayan, maaari niyang tapusin ang pagpili sa loob lamang ng 1 minuto, ngunit tumagal ng ilang oras upang makuha ang mga hilaw na materyales na gusto niya. Pagkatapos noon, tumalon siya pababa mula sa track, at naglakad papunta sa isang pamutol ng bato. Sa live stream, maraming tao ang hindi pa nakarinig ng stone gambling, kaya nanatili silang tahimik. Gayunpaman, ang ilan na may kaunting alam tungkol dito ay nagsimulang magreklamo. Hindi naman, paano siya naging mabilis? Sundan ang lahi ng sangkap na ito pabalik sa bukang liwayway ng Nove Euro LSN. Matagal ba bago pumili ng jade raw material? May nagtanong. Siyempre, hindi madaling pumili ng magandang hilaw na material, at karaniwang tumatagal ito ng 12 ng minuto. Pumili siya ng 3 sa loob lamang ng 2 minuto. Nako, naiintindihan ko. Sa tingin ko, malamang ay walang alam si Goddess Gu tungkol sa stone gambling. Ginawa niya ang unang balde ng ginto sa pamamagitan ng pagsusugal na bato. Kung wala siyang alam tungkol dito, paano niya nagawang kumita ng napakaraming pera noon? Ito ba ay kasinungalingan? Hindi naman siguro tayo magsisinungaling ni Goddess Gu. Ito ay marahil ang kanyang sariling paraan ng pagpili ng mga hilaw na materyales. Sumasang-ayon ako. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay talagang namumukod-tangi, sabi ni Tang Jakai na may pagmamalaki. Si Tang Jakai ay hindi kailanman nag-alinlangan kay Guning, kahit na ang ilang mga tao ay hindi naniniwala sa kanya. Nang marinig iyon ni Jinbei, naisip niya na si Guning ay dapat may espesyal na relasyon sa pamilya Tang. Isip lang iyon, at hindi na siya nag-isip pa. Guning ay gumuhit ng mga linya sa hilaw na materyal na una ay basura, pagkatapos ay ibinigay ito sa pamutol ng bato. Nakaramdam ng stress si Wu Yuanping nang piliin niya ang mga hilaw na materyales, dahil nagawa itong tapusin ni Guning sa mas mabilis na bilis kaysa sa mga normal na tao. Hindi rin handang mag-aksaya ng maraming oras si Wu Yuanping. Sinuri na niya ang mga hilaw na materyales na iyon bago siya pumunta rito. Mga ad ng Pub Future. Habang si Wu Yuanping ay pumipili pa rin ng mga hilaw na materyales, si Guning ay handa nang putulin ang kanya. Maliit lang ang hilaw na materyales, kaya mas kaunting oras ang ginugupit nito, ngunit bato lamang ang nasa loob. Pagkatapos ng pangalawang hiwa, isa pa rin itong karaniwang bato, na ikinabahala ni Tang Haifeng at ng iba pa na nakatayo sa tabi ni Guning. Bagamat pumipili pa rin si Wu Yuanping ng mga hilaw na materyales, binigyang pansin niya ang pagputol ng bato. Nang makita niya na ang hilaw na materyales ni Guning ay isang bato lamang, medyo na-relax siya. Sa kabuuan, mataas ang tingin niya kay Guning, dahil kilala si Guning sa kanyang natatanging kakayahan sa pagsusugal ng bato.
Sa umpisa, akala niya baka matalo siya, pero hindi siya susuko hanggang sa huli. Maraming mga gumagamit ng internet ang nag-alinlangan din sa kakayahan ni Guning sa live stream ngayon. Sa tingin ko ito ay isang bato lamang na walang anumang jade sa loob. Marahil, ngunit maaaring may jade na nakatago sa mas malalim na loob. Nagbabasa ako ng mga artikulong may kaugnayan sa stone gambling online, ngunit napakahirap intindihin ang mga ito. Haha, wala rin akong alam tungkol dito. Pakiputol ito sa gitna. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Guning, kaya sinabihan niya ang pamutol ng bato na putulin ang hilaw na materyales sa gitna. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat, dahil ibig sabihin, basura ang hilaw na materyales na ito. Oo naman, sabi ng tagaputol ng bato. Bago hatiin sa kalahati ang hilaw na materyales, natagpuan ni Wu Yuanping ang unang hilaw na materyal na gusto niya. Ibinigay niya ito sa isa pang pamutol ng bato, pagkatapos ay sinulyapan si Guning na may halong emosyon bago siya pumunta para pumili ng dalawa pang hilaw na materyales na kailangan niya. Sinulyapan ni Guning ang kanyang hilaw na materyal, at nakita niya na mayroong medium-low level na jade sa loob nito. Kailangan niyang aminin na talagang magaling si Wu Yuanping dito. Si Wu Yuanping ay walang jade eyes na tulad niya, kaya lubos siyang umaasa sa kanyang kaalaman at swerte. Ang unang hilaw na materyales ni Guning ay naging isang bato. Ito ay isang bato. Nagalit ang mga taong sumuporta kay Guning. Ayos lang. May dalawa pang hilaw na materyales, at maaaring manalo si Ningning. May kumpiyansa na sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi napansin ni Tang Jiaqi si Leng Xiaoteng hanggang sa marinig niya ang kanyang boses. Siya ay humanga sa kaakit-akit na anyo ni Leng Xiaoteng, at nagtaka kung sino siya. Gayunpaman, hindi na siya nag-isip pa, dahil naniniwala siya na dapat siyang kaibigan ni Guning si Leng Xiaoteng. Ang mga gumagamit ng internet sa live stream ay nabigo din. Hindi pwede. Bato lang yan. Napaka-disappoint. Pakiusap, ang stone gambling ay isang kilalang aktibidad na lubhang mapanganib. Napakahirap mag-cut out ng jade, kung hindi magiging ganoon kamahal ang jade. Agree. Kung mayroong isang piraso ng jade sa tatlong hilaw na materyales, ito ay napakahusay na. Nang marinig iyon, tumigil sila sa pagtatalo. Nang puputulan na ni Guning ang kanyang pangalawang hilaw na materyales, ang unang hilaw na materyales ni Wu Yuanping ay nagpakita ng berde. Bagamat hindi ito purong berde, ito ay jade. Ang mga berdeng palabas. Excited ang tagaputol ng bato. Nang marinig iyon, natuwa si Wu Yuanping. Ano? Ang mga berdeng palabas. Si Tang Haifeng at ang iba pa na sumusuporta kay Guning ay nakadama ng higit na pag-aalala ngayon. Tanging sina Leng Xiaoteng, Zhou Zhenghong at Tang Jiaqi ang nanatiling kalmado. Nagsimula ring baguhin ng mga nanonood ang kanilang mga opinyon tungkol kay Guning. Mukhang hindi mas mahusay si Miss Go kaysa kay Mr. Wu. Akala ko siya ang mananalo. Mga ad ng Pub Future. Sa live stream, muling nagreklamo ang ilang mga gumagamit ng internet. Di ba may nagsabi sa amin na napakahirap mag-cut out ng jade? Bakit madali itong pinutol ng lalaki? Hindi nagtagal si Guning sa pagpili ng mga hilaw na materyales, at naisip ko na ginawa niya iyon dahil may tiwala siya sa kanyang sarili. Ngayon parang mayabang lang siya. Eksakto. Napaka-conceited niya. Dati gusto ko siya, pero ngayon nagbago ang isip ko. Hindi siya magaling gaya ng sinasabi ng mga fans niya. Tara, hindi pa tapos ang kompetisyon. Masyado pang maaga para manghusga ngayon. Tama, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Iba't ibang tao ang may iba't ibang opinyon tungkol sa pagganap ni Guning. Ilang sandali matapos ang unang hilaw na materyal ni Wu Yuanping ay nagpakita ng berde. Ang pangalawang hilaw na materyales ni Guning ay nagpakita rin ng berde, at ito ay mas dalisay kaysa kay Wu Yuanping. Ang mga berdeng palabas. Tuwang-tuwa ang sigaw ng tagaputol ng bato. Ano? Ang berdeng palabas na naman. Nagulat ang lahat. Si Tang Haifeng at ang iba pa ay bahagyang gamaan. Nagulat si Wu Yuanping at nagmamadaling tumakbo para tingnan. Nang makita niya ang berdeng ipinakita sa hilaw na materyales ni Guning,
Nagalit siya, dahil ang jade na ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa kanya. Ang tanong ay nanatili ngayon ay kung mayroong isang buong piraso ng jade sa loob o isang manipis na layer lamang nito. Sa live stream. Nakita mo. Pinutol din ni Gunning ang jade. Diyosago, nakikipaglaban. Mga ad ng Pub Future. Nang makitang pinutol ni Gunning ang jade, natuwa ang kanyang mga tagahanga. Upang magdiwang, nagpadala ang mga tagahanga ni Gunning ng maraming virtual na regalo sa network anchor. Salamat sa pagbabahagi ng kapana-panabik na kaganapang ito sa amin. Nagulat ang network anchor, at sabay na sumagot. Ikinagalak ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng napakaraming virtual na regalo, na katumbas ng isang tiyak na halaga ng pera. Ang network anchor, syempre, ay natutuwa na kumita ng pera nang hindi gumagawa ng labis na pagsisikap. Sa sandaling ito pinadalhan siya ng mayamang fan ng isang mamahaling virtual na regalo na walang 100,000 yuan, at halos mapasigaw siya sa pananabik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang jade ni Gunning ay ganap na naputol, at naramdaman ni Wu Yuanping na siya ay matatalo. Bagamat mayroon pa siyang 2 hilaw na materyales na naghihintay na putulin, ang jade ni Gunning ay nasa katamtamang antas, habang ang kanya ay nasa katamtamang mababang antas. Ito ay hindi isang malaking pagkakaiba, ngunit ang presyo ay ganap na naiiba. Makalipas ang humigit kumulang 12 minuto, parehong handa sina Gunning at Wu Yuanping na putulin ang kanilang susunod na hilaw na materyales. Ginamit ni Gunning ang kanyang jade eyes, at nakita niyang mayroong medium-low level na jade sa isa sa 2 hilaw na materyales na kinuha ni Wu Yuanping, habang ang isa ay isang bato. Magkasabay na gumana ang 2 stone cutting machine. Ang hilaw na materyales ni Gunning ay nagpakita ng berde, ngunit ang kay Wu Yuanping ay hindi. Nang makita ang berde, lahat ay namangha, lalo na si Wu Yuanping. Nagpakitang muli si green. Nanalo man siya sa kompetisyon o hindi. Kailangang aminin ni Wu Yuanping na si Gunning ay talagang mahusay sa stone gambling, dahil nagawa niyang magputol ng 2 piraso ng jade sa 3 hilaw na materyales lamang. Ang pangalawang hilaw na materyal ni Wu Yuanping ay walang pag-aalinlangan. Bagamat nag-cut siya ng isa pang jade mula sa kanyang ikatlong hilaw na materyales, hindi ito kasing halaga ng kay Gunning, kaya natalo siya. Miss Gu, natalo ako sa laro, at tinatanggap ko ang resulta ng walang anumang reklamo, sabi ni Wu Yuanping kay Gunning nang may katapatan. Nagulat na naman ang lahat. Nanalo si Ningning, si Tang Haifeng at ang iba pang sumusuporta kay Gunning ay nasa sabik. Alam kong mananalo ang nakababatang kapatid ko, sabi ni Tang Jakay na may pagmamalaki. Wow, napakaganda niya, namangha si Xu Jinchen. Hindi mo alam hanggang ngayon. Tumingin si Jinbei kay Xu Jinchen, na parang alam na niya. Napatunayan na nito ang pambihirang kakayahan ni Gunning na kaya niyang kumita ng napakaraming pera sa pamamagitan ng stone gambling. Bilang karagdagan, kilala rin nila ang personalidad ni Gunning. Dahil tinanggap niya ang hamon, tiwala siya na kaya niyang manalo. Bagamat naniniwala si Jinbei na maaaring manalo si Gunning, namangha pa rin siya sa resulta. Ano? Bakit natalo si Mr. Wu sa laro? May pagdududa na nagtanong, dahil hindi niya masabi ang kalidad ng jade at hindi niya alam kung kaninong jade ang mas mahalaga. Ang 2 piraso ng jade na naputol ko ay hindi kasing halaga ng 1 piraso ng jade na pinutol ni Miss Gu, sabi ni Wu Yuanping. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat, at nagsimulang purihin si Gunning. Napakaganda ni Miss Gu. Nanalo siya. Eksakto. Naisip ko lang na baka matalo siya. Karamihan sa mga tao ay sumusuporta kay Gunning, dahil inaasahan nilang lahat na mananalo si Gunning. Bilang karagdagan, tinanggap ni Gunning ang hamon ni Wu Yuanping nang walang pag-aalinlangan, na nagpatunay na may tiwala siya sa kanyang sarili. Sa live stream, nasa sabik ang mga tagahanga ni Gunning. Wow! Idol ko na ngayon si Goddess Gu. Walang hindi niya magagawa. Eksakto. Napaka-charming niya. Sa tingin ko ay in love na ako kay Goddess Gu ngayon. Sana makikilala ko balang araw si Goddess Gu sa totoong buhay. Ako rin. Well,
I think it could be a publicity stunt. Bakit kailangan niyang putulin ang Jade sa harap ng lahat? Tara, hindi na kailangan ni Goddess Gu ng publicity stunts ngayon. Sikat na siya. Idiot ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kasikat ngayon si Goddess Gu? Mga ad ng Pub Future. Kapag inatake ng ilang user ng internet si Guning, lalaban ang mga tapat na tagahanga ni Guning at pipilitin silang tumahimik. Maganda ang mood ng ilan sa malalaking tagahanga ni Guning nang manalo si Guning sa kompetisyon, kaya nagtip sila sa network anchor. Sa loob ng ilang minuto, nakatanggap ng malaking pera ang network anchor. Ang live na palabas ay tumagal ng halos 40 minuto, at ang network anchor ay nakatanggap ng ilang libong yuan sa kabuuan. Malaki ito kumpara sa halaga ng pera na karaniwan niyang makukuha. Ito ang epekto ni Guning. Madali lang kumita ng 5 milyong yuan si Miss Gu. Inggit na inggit ako sa kanya. Higit pa sa 5 milyong yuan. Ang 2 piraso ng Jade lamang ay nagkakahalaga ng ilang milyong yuan man lang. Jesus! Talaga. Siyempre. Ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng sugal na bato. Ang Jade na pinutol ni Guning ay pangkaraniwang Jade, at ang pinakamagandang Jade ay maaaring nagkakahalaga ng mahigit 12 milyong yuan. Nag-cut na ba ang pamilya mo ng Jade? Hindi iyon madali. Kung ang pamilya ko ay madaling magtanggal ng Jade, sobrang yaman na namin ngayon. Well, sa palagay ko ang mga mayayaman lamang ang maaaring maglaro ng larong ito. Miss Gu, gusto mo ba ng tseke o paglipat? Tanong ni Hu Yuanping. Pakis uri, sabi ni Guning. Kinuha ni Hu Yuanping ang isang checkbook at isinulat ang numero kasama ang kanyang pangalan, bago niya pinunit ang isang piraso at ibinigay kay Guning. Galugarin ang labyrinthine roots ng substance na ito sa Nove Euro LSN. Kinuha ni Guning ang tseke at sinabi kay Tang Haifeng, alam ko na mayroong isang charity foundation na pinamamahalaan ng pamilya Tang. Lolo Tang, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa manager. Gusto kong i-donate itong 2 piraso ng Jade kasama ng tseke na 5 milyong yuan dito. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Wala sa kanila ang makapaniwala sa kanyang narinig. Mga ad ng Pub Future. Bakit gustong ibigay ni Guning ang 2 piraso ng Jade kasama ang tseke na 5 milyong yuan sa isang charity foundation? Ang 2 piraso ng Jade lamang ay hindi higit sa 5 milyong yuan. Sa pagkakataong iyon, nag-donate si Guning ng 10 milyong yuan ng sabay-sabay. Bagamat mayaman si Guning, maraming tao ang mas mayaman sa kanya sa mundong ito, ngunit hindi marami ang maaaring maging kasing mapagbigay sa kanya. Hindi siya gumamit ng maraming pagsisikap upang makakuha ng ganoong halaga ng pera, ngunit ito ay sa kanya pagkatapos ng lahat. Oo naman, sinuportahan ni Tang Haifeng si Guning. 10 milyong yuan ay wala sa kanilang mga mata, ngunit makakatulong ito sa maraming tao. Hinangaan ng lahat ng mga tao ang mabait na kilo ni Guning, dahil siya ay napakamapagbigay at mabait. Nadama ngayon nitong Jayaw na si Guning ay mas mahusay kaysa sa kanya sa bawat aspeto. Gayunpaman, inatake pa rin ng ilang user ng internet si Guning sa live stream. Ginawa niya iyon para lang magkaroon ng magandang reputasyon. Sa sandaling lumabas ang komento, ang account ay nasa gitna ng mga kritisismo. Seryoso? Bakit ang sanggit mo? Hindi maraming mayayamang tao ang handang mag-abuloy ng 10 milyong yuan sa isang kawang gawa. Sinasabi ko lang, at bakit hindi siya naglalabas ng pera sa sarili niyang bulsa? Bakit siya gumamit ng pera ng ibang tao? Nakakatawa ka. Nanalo si Goddess Gu ng pera sa kanyang sarili, kaya kanya ang pera. Ang mga haters ay nawawalan ng dahilan. Sinusuportahan ko si Goddess Gu. Ako rin. Miss Gu, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka gumawa ng mga paghuhusga? Tanong ni Wu Yuanping na may pag-uusisa. Paumanhin, iyon ang aking natatanging kakayahan, at hindi ko sasabihin sa iba, sabi ni Guning. Siya ay nagsasabi ng totoo, dahil walang ibang nagmamay-ari ng isang pares ng Jade Eyes. Mabuti, dahil sinabi ni Guning, hindi na nagpumilit si Wu Yuanping, at umalis.
Halos alas 11:30 ng umaga nang matapos ang kompetisyon, at si Guning at ang iba pa ay aalis na papuntang Huangdeng Hotel. Ningning, pasensya na kung natagalan ako. Humingi ng paumanhin si Tang Jakay kay Guning. Ngumiti si Guning. Ayos lang. Nandito ka pa rin. Pagkatapos noon, pumunta si Guning at ang iba pa sa Huangdeng Hotel kasama ang mga jade na alahas na isusuot ng mga modelo. Tungkol sa donasyon ni Guning, inayos ni Tang Haifeng ang isang pulong sa manager sa Huangdeng Hotel. Ang charity foundation na pinamamahalaan ng pamilyang Tang ay may magandang reputasyon. Kaya hindi magtataka ang mga tao kung talagang naibigay ni Guning ang kanyang pera dito kahit na hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata. Handa na ang lahat sa oras na ito sa Huangdeng Hotel. Ang release conference ay magsisimula sa 12:20 AM. Pagkaraan ng 2 minuto, dumating si Guning at ang iba pa. Pagpasok nila sa hall ay marami ng tao sa loob. Ilang lalaki ang lumakad para salubungin sila ng sabay-sabay. Ang pinakamahalaga, personal na nagpakita sina Tang Haifeng at Master Lei. Nako, isang karangalan na makilala ka, Master Tang at Master Lei. Kumusta ka ngayong mga araw? I don't think there is a need to ask that question. Parehong magaling sina Master Tang at Master Lei. Eksakto. Kahit sino pa ang makakilala ni na Tang Haifeng at Master Lei, hindi maiiwasan na mahalin niya sila. Haha, magaling ako, kaya sumama ako sa aktibidad. Tumawa si Tang Haifeng, at kumilos siya tulad ng isang ordinaryong, mabait na matanda. Gayunpaman, si Tang Haifeng ay nasa mataas na posisyon sa politika sa loob ng maraming taon, kaya siya ay may natural na hangin ng kapangyarihan. Kaya naman, marami pa rin ang humanga sa kanya. Naglakad sila higit sa lahat upang salubungin sina Tang Haifeng at Master Lei, ngunit hindi rin nila pinapansin si Guning na siyang nangungunang papel ngayon. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els 1N platform. Si Miss Gu ito siguro. Tumingin ang isang lalaki kay Guning at nagtanong. Mga ad ng Pub Future. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Guning, nakangiting sabi ni Guning. Si Miss Gu ay talagang isang natatanging batang babae. Eksakto. Hindi pa ako nakakita ng isa pang batang babae na nakakamit ng marami sa murang edad tulad ni Miss Gu. Sana ang aking mga anak ay maging kasing husay ni Miss Gu. Pabayaan ang mga nakababatang henerasyon, ako mismo ay nahihiya sa aking kakulangan ng talento sa malikhaing. Hindi nila banibiro si Guning, ngunit talagang mataas ang tingin nila kay Guning dahil napakabata niya. Pagharap sa kanilang mga papuri, ngumiti lang si Guning, at nanatiling mahinhin. Maraming salamat sa iyong pagpapalakas ng loob. Sa tingin ko kailangan ko pang matuto at mag-practice pa. Ang mahinhin na ugali ni Guning ay nagpalakas sa magandang impresyon ng mga tao sa kanya. Dalawang kabataang babae ang nag-uusap tungkol kay Guning mula sa likod ng karamihan. Napakaswerte ni Yuzi na nakilala ang isang mabuting amo, sabi ng isang babae, na nakaramdam ng saya para kay Yuzi. Eksakto. Curious akong makita ang mukha ni Lin Tianyu pagkatapos niyang marinig ang balitang ito, sabi ng isa pang babae, na tuwang-tuwa sa tagumpay ni Yuzi. Sila ay magkakaibigan nina Yuzi at Cao Wenshin. Lin, bakit wala tayong taya kung susubukan ni Lin Tianyu na bawiin si Yuzi pagkatapos niyang malaman? May interes na sabi ng isang babae. Inilibot ni Lin ang kanyang mga mata sa kanyang kaibigan. Hindi pa ba sapat na halata? Talagang susubukan ni Lin Tianyu na bawiin si Yuzi kapag nalaman niya ito. Nagkibit balikat ang kaibigan niya. Sige. Kahit na curious akong makita ang reaksyon ni Lin Tianyu, mas gusto kong makita siyang mawala sa paningin ni Yuzi. Nang makaupo na si Tang Haifeng at ang iba pa, dinala ni Guning ang jade na alahas sa mga modelo sa likod ng entablado. Mayroong anteroom at interior room sa backstage, at ang interior room ay binubuo ng mga dressing room at lounge ng modelo. Hi, Miss Gu. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling pumasok si Guning sa anteroom, tumayo si Gao Yi at binati siya. Handa na ba sila? Tanong ni Guning. Oo, hinihintay nila ang alahas ngayon,
sabi ni Gao Yi. Magaling, sabi ni Guning, pagkatapos ay naglakad papunta sa interior room. May mga babae lang sa loob, kaya hindi komportable para kay Gao Yi na pumasok. Hi, boss, binati ni Yuzi si Guning nang siya ay lumitaw. Lahat ng mga modelo ay tumingin din kay Guning, at lahat sila ay natulala sa kanyang kagandahan. Kahit na ang mga modelong iyon ay talagang kaakit-akit sa kanilang sarili, kailangan pa rin nilang aminin na si Guning ay mas maganda kaysa sa kanila. Higit sa lahat, hindi nagsuot ng anumang make-up si Guning. Napakakinis ng balat niya, at kumikinang pa ito sa ilalim ng mga ilaw. Maaaring naiinggit ang mga modelo kay Guning, ngunit hindi sila nang ahas na inisin siya dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Nasiyahan din si Guning na makita silang naka-makeup at naka-gown. Matangkad ang bawat isa sa mga modelo at may magandang hubog ng katawan kasama ang magandang mukha. Pakilagay ang alahas ngayon, sabi ni Guning, at inilagay ang kahon ng alahas sa mesa. Nang marinig iyon, sabay nilang pinalibutan ang mesa. Pagkatapos may baba ang mga alahas, umalis si Guning. Sina Gao Yi at Yuzi ang mamamahala sa gawain sa backstage. Nang bumalik si Guning sa bulwagan, karamihan sa mga bisita ay naruroon. Nakilala ng ilan si Guning at agad siyang pinuntahan. Ikinagalak kong makilala ka, Miss Gu. Ako ang manager ng Miss Gu, ikinagalak kitang makilala. Ako ay. Nagpakilala muna sila, at mabait silang kinausap ni Guning. Mature na babae ang inasal niya, hindi teenager. Bihira na makakita ng ganitong batang babae na napakatatag. Ang ilan sa kanila ay pumunta dito para makipagkita kay Guning, at ang ilan ay pumunta dito dahil sa pamilya Tang. Alam nila na may espesyal na relasyon si Guning sa pamilya Tang, kaya lahat sila ay mabait kay Guning. Bagamat walang masyadong malalaking pangalan sa release conference na ito, maraming tao ang dumating sa ngalan ng maraming sikat na kumpanya ng damit. Nung almost 12 PM na, nakaupo na silang lahat.